Wala kayong awa! Matanda man o bata, binibiktima ninyo! Kung hindi ka pa kay Alamera, walang inosenteng madadamay. Ibigay mo sa amin ang tangan mong anting-anting nang sa ganon matapos na ang gulong ito. Huwag kang maniniwala sa kanila, amihan. Nililin lang ka lamang nila upang mapa sa kamay nila ang kapangyarihan na taglay mo. Lapastangan ka, Rico! Wala kang bilang dito sa mundo! Kaya't ang iyong opinyon ay hindi mahalaga! Ngayon tatapusin na kita! Sige! Galawin niyo ang aking kaibigan! Ihahatid ko kayo sa impyernong pinanggalingan niyo! Seryosong naglalabas si Amihan sa tabing ilog. Ulila na ang dalaga at siya lang ang bumubuhay sa kanyang sarili. Ay, bakit ba ang hirap tanggalin ng mantsa na to? Parang kasalanan ng mundong dumikit sa barong na to. Aba, may tao pala. Pasensya na at hindi ko napansin na may dalagang naglalaba pala rito. Ikaw? Anong ginagawa mo riyan? Hindi mo ba alam na dito ang labahan ng mga taga-nayon? Naligo lang ako saglit. Galing ako sa kabilang baryo. Malayo ang nilakad ko, kaya naisipan kong magpalamig muna dito sa ilog. Nakita kong malinis ang tubig, kaya't sinamantala ko na. Ay, hindi mo man lang naisip na may babae rito. Pasensya na talaga, hindi ko intensyon. Siya nga pala ako sa Rico. Ikaw, ano ang pangalan mo? Amihan, pero sanay silang tawagin akong Ami. Ami? Maganda, bagay sa'yo. Nako, wag mo akong bulahin, hindi ako natutuwa sa ganyan. Hindi ako nambobola. Seryoso ko. Ikaw, taga rito ka ba talaga? Oo, lumaki ako rito at taga rito rin ang aking mga magulang. Ikaw, bakit ka napadpad rito? Napadpad ako rito dahil may hinahanap akong isang tao. Sabi nila sa bayang ito raw matatagpuan ng isang mahiwagang dalaga na may anting-anting. Isang antingera. Kailangan ko siyang makita. Mahalaga ito para sa kaligtasan ng aming baryo. Antingera? At anong kailangan mo sa kanya? Ang aming baryo ay unti-unting pinubuksang parang salot ng mga gabunan. Sila'y kambal na gabunan. Si Chris at Calista. Parehong mapagpanggap pero ubod ng lupit. Wala nang makalaban sa kanila. Ayon sa isang matandang albularyo sa amin, tanging ang dalagang antingera lang ang may kakayahang tumapat sa kanila. Kaya ako siya hinahanap. Ay, kung ganon, mabigat ang dala mong misyon. Hindi basta-basta mahahanap ang antingera. Kung totoo mang narito siya, siguradong may dahilan kung bakit siya nagtatago. Pero kailangan ko siyang mahanap. Hindi pa ako babalik sa amin hanggat hindi ko siya nakakausap. Ang mga tao roon, takot na takot na. Kailangan namin ang kanyang tulong. Kung totoo ang sinasabi mo, Rico, baka mas mainam pang palakasin niyo ang loob ng mga taga-baryo ninyo. Huwag niyong iasa lahat sa iisang tao. Magtulungan kayo at magkaisa. Yun ang sikreto para manaig sa isang laban. Ay, alam kong tama ka. Pero kung may pag-asa pa sa dalagang iyon, kahit bahagya kakapitan ko. Paumanhin, kailangan ko nang umalis. Marami pa akong kailangang gawin eh. Ingat ka sa paghahanap mo, Rico. Ami, siya nga pala, salamat. Sana kung sakaling makita mo ang antingera, sabihin mong kailangan siya ng mga tao sa aming baryo. Sige, kung sakaling makita ko siya, sasabihin ko. Umalis si Ami. Dala ang barong na basa pa sa dami ng duming dumikit at hindi niya alam ang mga kaganapan sa karatig baryo. Sa gilid ng kagubatan malapit sa nayon, tahimik na naglalakad si Amihan. Nakikiramdam. Biglang napahinto nang may marinig na mga bulong at tawa sa di kalayuan. Nagkubli siya sa mga damuhan. Sa wakas makakaganti rin tayo. Hindi na magtatagal at madidiliman na rin ang baryo ng mga tao rito, gaya ng ginawa natin sa baryo ng lalaking yon. Walang makakapigil sa atin. Wala na ang mga tagapagtanggol nila. Takot silang lahat. At kung sakaling may nagtatagong antingera, hahanapin natin siya.
at wawakasan ang kanyang buhay. Hindi nyo na kailangang hanapin pa. Nandito na ako. Nagulat si Kalista at Chris. Nagsimulang magdilim ang paligid. Sumiklab ang hangin sa paligid ni Amihan. Tila may buhay ang kanyang aura. Ikaw na naman. Hindi ka pa rin natututo, Amihan. Sa pagkakataong to, hindi ka na makakatakas! Ako ang tagapagtanggol ng bayang ito. At sa ngalan ng mga inosenteng nilapastangan ninyo, ibinababa kong huling babala. Layuan niyo ang bayang ito o ako mismo ang magpapabalik sa inyo sa impyerno. Agad na sumugod si Chris. Ngunit mabilis siyang sinalag ni Amihan gamit ang anting-anting sa kanyang palad. Napatras ito habang si Kalista ay nagpaulan ng itim na usok. Tinabas ni Amihan ang usok gamit ang liwanag mula sa kanyang anting-anting. Nagkasalubong ang lakas, liwanag at dilim. Ngunit sa huli, umatras ang kambal. Hindi pa ngayon! Pagbabalik kami, Amihan! At sa pagbabalik namin, wala ka nang matatakbuhan, Amihan. Naglaho sa itim na usok ang kambal. Maya-maya pa lumabas si Rico mula sa likod ng puno. Namumutla sa nasaksiyan niya. Ami? Ikaw pala ang antingera? Rico? Kanina ka pa ba dyan? Nakita mo ba ang mga naganap? Oo, nasaksihan ko ang lahat. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang totoo? Hindi lahat ng may kapangyarihan gustong ilantad ang sarili. Ang bawat galaw ko'y binabantayan ng mga kaaway. At ngayong nakita mo na, tama, ako nga ang hinahanap mo. Ayokong may mapahamak dahil sa kakayahan na meron ako. Salamat. Salamat at ikaw pala ang pag-asa ng baryo namin. Sa wakas may pag-asa na muli. Hindi pa tapos ang laban, Rico. Mas malalaki pa ang unos na darating. At kailangan kong maging handa. Kaya't sana ang mga nakita mo manatiling sa iyo lamang. Ayokong may makabatid ng aking pagkatao. Makakaasa ka, Amihan. Sa tabi ng ilog, habang unti-unting sumisikat ang araw, tahimik na nakaupo si Amihan sa isang bato. Hawak-hawak ang anting-anting sa kanyang palad. Lumapit dito si Rico at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ami, huwag kang mag-alala. Ang nakita ko kanina, ang buong katotohanan mananatili sa akin. Hindi ko ito pagsasabi kahit kanino. Nangako ako sa sarili ko. Ang mga tulad mo'y hindi dapat pinagtataksilan, kundi pinapahalagahan. Salamat, Rico. Hindi ko inaasahan na may makakaalam sa lihim ko. Ngunit nagtitiwala naman ako. Kaya't huwag mo sanang sirain yon. Hindi mo na kailangang itago pa sa akin ang totoo. Alam kong mabigat ang pasan mong tungkulin. Kaya kung may magagawa ko upang gumana iyon, kahit kaunti lang, handa akong tumulong, Ami. Ay, sa totoo lang, delikado na ang kalagayan mo. Paniguradong nakita ka ng kambal na gabunan. Malamang susundan ka nila. Gagawin nila ang lahat upang malaman kung anong alam mo at kung sino ako. Kaya mo bang ipagkatiwala sa akin ang buhay mo kung ako man ay maging bihag nila? Kaya ko, pero hindi lang yun, Rico. Kailangan mong manatili sa tabi ko. Hindi lang dahil alam mo na ang totoo, kundi dahil alam kong hindi ka naligtas. At higit pa ron, may tiwala ako sa'yo. Kung sa tabi mo ako mas ligtas at kung sa tabi mo ako makakatulong, hindi na ako alis. Kahit saan ka man dalhin ng laban na to, nariyan ako. Hindi kita iiwan, Amihan. Simula ngayon, hindi ka na basta-bastang si Rico. Isa ka ng kasama sa laban na to. At sana, handa ka sa lahat ng maaaring mangyari. Para sa'yo at para sa mga taong kailangang protektahan, handa ako. Sa di kalayuan, isang anino ang gumuhit sa langit. Senyales ng panibagong panganib. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Amihan. Sa masukal na gubat sa daan patungong baryo ni Rico, umalingaw-ngaw ang huni ng mga insekto habang tinatahak ni na Amihan at Rico ang madamong landas. Bitbit ni Amihan ang isang itak na may ukit ng sinaunang baybayin. Si Rico naman
ay may dalang sulo at bakas sa kanyang muka ang pagod at pagkabahala. Ilang oras pa kaya bago tayo makarating? Ibang daan kasi ang tinahak natin. Kung hindi tayo dadaan sa landas na to, maaabot natin ang kabundukan sa pagsikat ng araw. Mula ron, 1 oras na lang ang layo sa baryo ninyo. Mas mabilis dito kaya naman mabilis tayong makakarating. Amihan, kanina pa ako may nararamdamang kakaiba. Para bang may mga matang nakatitig sa atin mula sa dilim. Huminto ka. May paparating. Mula sa kawalan, isang malagim na katahimikan ang bumalot sa paligid. At sa isang iglap, naglabasan ng mga anino. Hindi tao, hindi rin mga hayop, kundi mga nilalang na nilika mula sa itim na mahika ng kambal na gabunan. Nilalang ba yan ng mga gabunan? Oo, taga-subaybay. Isinugo upang patayin ang sino mang humadlang sa mga kambal. Hinugot ni Amihan ang anting-anting mula sa kanyang leeg. Sumiklab ang liwanag sa paligid niya. Ginto, bughaw at pula ang sinag. Tapos ay umangat ang kanyang buhok at bumalot sa kanyang katawan ng liwanag na tila nakasuot siya ng isang sandatang itaryal. Sa ngalan ng liwanag, sa anting-anting na iniingatan ng aking angkan, layuan niyo kami! Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang bumalot sa gubat. Nangisay at umatras ang mga nilalang. Ngunit hindi sila tuluyan naglaho. Sa halip, nagsimulang magtipon-tipon at unti-unting naging mas malalaking halimaw. Amihan, kailangan na nating tumakas. Hindi natin kayang tapusin silang lahat dito. Hindi kita iiwan, Rico. Hawakan mo ako. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Amihan. Mabilis siyang nagdasal ng panalangin pananggalang at biglang bumalot sa kanila ang anting-anting ng liwanag. Isang matinding bugso ng hangin ang sumambulat. Tinulak ang mga halimaw papalayo at binuksan ang daan sa harap nila. Ngayon! Takbo! Nagmadali silang tumakbo. Humahabol ang mga nilalang. Ngunit sa bawat hakbang ni Amihan, nag-iiwan siya ng bakas ng apoy sa lupa. Sa wakas, narating nila ang burol kung saan tanaw na ang baryo ni Rico sa malayo. Tila isang ilaw na kumikislap sa gitna ng kadiliman. Amihan, hindi ko akalaing ganito katindi ang kapangyarihan mo. At hindi pa yan ang tunay kong lakas. Dahil ang totoo, nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan. Sa di kalayuan, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw. Tawa ni Kalista at Chris na nakatanaw mula sa itaas ng puno. Sinisiyasat ang lakas ng kanilang kalaban. Pinaigting lang niya ang ating kagustuhang patumbahin siya. At sa oras na dumating sila sa baryo, sasalubungin natin sila ng apoy at bangungot. Madilim pa ang paligid nang marating ni Amihan at Rico ang baryo. Sa halip na katahimikan at init ng tahanan, sinalubong sila ng amoy ng nasusunog na kahoy, putik na may dugo at mga sigaw ng mga nawalan. Ang mga kubo'y durog, ang mga daan ay may bakas ng labanan. Diyos ko, anong nangyari rito? Huli na tayo. Sinimulan na nila ang pagsalakay at pagpapahirap sa mga inosenteng tao. Mula naman sa anino ng dilim, biglang lumitaw ang kambal na gabunan. Kumusta ang pagbabalik, Rico? Nakita mo na ba ang sinira naming mundo? Dahil yan sa iyo sa pagtatangkang iligtas sila, mas maraming nasaktan. Mga halimaw kayo, mga wala kayong puso. Kayong walang karapatang magsalita ng ganyan. Pinili niyong sirain ang mga walang laban. At pinili mong ipaglaban ang mga walang saysay. Wala silang silbi, kundi ang maging abo sa daan ng kapangyarihan. Bakit niyo to ginagawa? Anong kasalanan ng mga batang iyon? Ng mga matatanda na wala namang armas at kalaban-laban sa inyo? Ang pagkakaroon nila ng pag-asa, yan ang kasalanan nila. Hindi pag-asa ang kasalanan. Kayo ang salot. At pipigilan ko na ang bangungot na to ngayon din. Subukan mo lang, Antingera. Hindi mo kami kayang sabayan.
habang buhat mo ang bigat ng pagkatalo. Hindi siya nag-iisa, nandito ako. At hindi mo kailangan ng anting-anting para malaman kung sino ang tama. Napakatanga mo, Rico. Isang salita lang. Pwede ka naming gawing abo sa harap niya. Subukan nyo. Pero siguraduhin ninyong kaya nyo kaming tapusin sa unang hampas. Dahil kapag nakatayo pa rin ako pagkatapos nun, ako naman ang lulusob. Hindi pa ito ang wakas, amihan. Ito lang ang panimula ng pagwasak ng lahat ng pinoprotektahan mo. Babalik kami. At sa susunod, wala nang matitira. Lahat ng taong malapit sa'yo at mga inosenteng pinoprotektahan mo, aming papaslangin. Naglaho ang kambal sa usok at anino. Tahimik ang paligid. Tahimik na puno ng bangkay at abo. Pasensya na kung nakarating lang tayo kaagad. Wala kang dapat ikahiya. Ginawa natin ang lahat sa oras na meron tayo. Amihan, handa na ako. Kahit madugo, kahit mapanganib, basta't kasama kita. Kung ganon, simula ngayon, Rico, maghanda na tayo. Hindi lang para ipaghiganti ang mga biktima, kundi para tapusin ang kasamaan ng kambal na yon. Sa gitna naman ng abo at katahimikan, magkasama silang tumayo. Ang anting-anting sa dibdib ni amihan ay muling nagliwanag. Simula na ng tunay na digmaan. Makalipas naman ang ilang araw, sa gitna ng nawasak na bahagi ng gubat, isang lihim na lugar na dating pinagsanayan ng mga tagapagmana ng liwanag. Dito dinala ni amihan si Rico upang sanayin siya sa pakikidigma. Ang lupa hindi na gaya ng dati. May bakas ng sinaunang labanan. Sa gitna ng bilog ng mga bato, nakatayo si Rico. Pawisan, sugatan, ngunit nananatiling nakatindig. Ulitin mo, mabilis, walang pag-aalinlangan. Pagod na ako, amihan. Pagod? Paano kung sa susunod na laban, ang tinamaan ay ako? Anong gagawin mo? Magpapahinga ka? Siyempre hindi. Kung ganon, ipakita mo. Huwag kang susuko agad. Lumaban ka hanggat kaya mo. Inihagis ni amihan ang bola ng enerhiya mula sa kanyang anting-anting. Sumiklab ito sa hangin. Dumiretso kay Rico. Naitabig niya ito gamit ang bagong sandatang ipinasa sa kanya. Isang baston na yari sa bakal at ugat ng punong may anting-anting. Oh, huwag mong sabihin na hindi mo sinasadya yon. Sinasadya ko. Dapat kang masanay. Sa kanila walang babala, walang awa. Kaya dapat alerto ka sa lahat ng oras. Ganon. Gusto mo ng totoo, amihan? Sige, ako naman. Tumakbo si Rico. Umatake ng mabilis na hampas. Naiwasan naman ni amihan ito ng una. Ngunit ang ikalawa ay bahagyang tumama sa kanyang balikat. Magaling. Marunong ka nang umatake ng may tamang direksyon. Pero hindi pa yan sapat. Alam ko, pero nararamdaman kong lumalakas ako. Hindi lang lakas ang kailangan. Tibay ng loob. Kapag hinarap mo ang kambal, papatayin ka nila gamit ang takot. Habang nag-uusap naman ang dalawa, biglang lumindol. Napalingon si amihan. Isang anino ang mabilis na dumaan sa likod ng mga puno. Chris? Bakit siya nandito? Lumitaw mula sa likod ng usok si Chris. May hawak na mahabang tabak na kumikislap sa dilim. Ang bilis mo namang tinuruan ng bagong kasangkapan mo, amihan. Pero sayang lang, dahil wala siyang laban sa amin. Hindi ako kasangkapan. Isa akong mandirigma at babawiin namin ang lahat ng kinuha nyo. Umalis ka, Chris. Hindi pa itong panahon ng tapatan. Ako ang nagtatakda ng panahon, amihan. Kaya't anumang oras, maaari akong sumugod at paslangin kayo. Lumipad si Chris. Nagpaulan ng itim na talim. Mabilis na sinalag ni amihan gamit ang liwanag mula sa kanyang anting-anting. Tumilapo naman si Rico. Ngunit agad din tumayo at tinaga ng buong lakas ang nilikang anino ni Chris. Hindi ako natatakot sa'yo. Tignan nga natin sa susunod.
kapag si Calista na ang humarap sa inyo. Naglaho si Chris sa usok. Tumahimik na muli ang paligid. Kung kanina pa siya seryoso, baka patay na tayo. Hindi. Hindi na tayo tulad ng dati. At ikaw, Rico, sa kauna-unahang pagkakataon, tinamaan mo ang anino ng kadiliman. Ibig sabihin, may pag-asa ka. Sige, ituloy na natin ang pagsasanay, Amihan. Hindi ako titigil hanggat hindi ako handa. Simula ngayon, hindi ka na si Rico lang. Isa ka ng mandirigmang tagapagtanggol. Hanggang sa lumubog ang araw, sa likod nila, muling bumukas ang lihim na anino ng mga gabunan. Ngunit sa puso ng dalawang nilalang, unti-unting tumitibay ang liwanag ng pag-asa at paghihiganti. Sa gitna ng pagsasanay, abot langit naman ang sigaw ng katahimikan sa paligid ng pinagtaguan ni na Amihan at Rico. Pawisan ng binata. Hawak pa rin ang baston na habang nakaluhod sa harap ng isang batong ukit ng mga sinaunang simbolo. Si Amihan naman ay nakaupo sa tabi ng apoy. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay biglang kumislap ng matindi. Tila ba nagbibigay ng babala. Hindi! Hindi maaaring totoo ito! Anong nangyayari, Amihan? Anong nakita mo? Bakit parang nabigla ka? Ang mga kabaryo ko, nasa panganib. May banta. Nararamdaman ko. Sinusunog sila ngayon. Sila? Sina Calista at Chris? Wala nang ibang gagawa ng masama, Rico. Hindi nila makuha ang anting-anting, kaya sinisira nila ang mga iniingatan ko. Hindi tayo handa, Amihan. Hindi pa sapat ang lakas natin. Wala nang oras. Kung kailangan kong ibuwis ang lahat ngayon, gagawin ko. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng mahal at iniingatan ko. Mula naman sa malayo ay lumitaw ang malamlam na anino ni Chris. Lumulutang sa ulap ng usok. Tila nagsasaya sa ginawang panibagong trahedya. Nakakatuwa, hindi ba? Sa bawat araw na sinusubukan mong palakasin ang sarili, may isa namang buhay na nauupos. Chris! Hayop kang demonyo ka! Wala kayong awang kambal! Amihan, ang awa ay para sa mahina. Kaya nga tinatanggal namin sila dito sa daigdig. Tama na. Nasaan si Calista? Siya ba ang nanguna sa pananalakay? Bakit hindi mo alamin? Biglang sumabog ang usok sa tabi ni Chris at mula roon lumitaw si Calista. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng itim at pilak. Ang hangin sa paligid niya ay parang nabubulok sa galit. Rico, bakit hindi ka pa rin tumitigil sa pagiging bayani? Hindi ka naman bayani. Isa ka lang sa gabal. Umaasa ka pa rin ba kay Amihan? Kung sagabal ako sa kasamaan nyo, ibig sabihin nasa tama akong panig. Anong layunin ninyo sa mga inosente? Hindi silang sadya ninyo, di ba? Ako ang gusto nyo. Bakit sila ang pilit ninyong pinahihirapan? Tama ka. Ikaw nga. Pero gusto naming ipaalala sa'yo kung anong kapalit ng katigasan ng ulo mo. Bawat kabataang umiiyak, bawat nanay na nawalan ng anak, kasalanan mo lahat, Amihan, dahil nagmamatigas ka. Sa bawat patak ng dugo ng kabaryo ko, ipaghihiganti ko sila. Subukan mong habulin kami. Baka pagdating mo, abo na lang ang natira sa mga iniingatan mo. Biglang naglaho ang kambal. Iniwang magulo ang paligid at wasak ang damdamin ni na Amihan at Rico. Sa kanilang mga puso, wala nang alinlangan. Panahon na upang gumawa ng hakbang. Amihan, kailan tayo kikilos? Ngayon, hindi pa tapos ang pagsasanay mo. Pero mas tapos na ang pagtitiis. Hindi maaaring patuloy nila tayong minamaliit. Hindi ito nararapat. Nang dahil sa mali kong kilos noon, ganito ang nangyari. Walang saysay kung sisisihin pa natin ang ating mga sarili. Mas mabuting kumilos na tayo habang hindi pa huli ang lahat. Muling nilandas ni na Amihan at Rico ang daan patungong baryo. Sa hangin, may amoy ng dugo at maririnig ang iyakan ng mga tao.
Ang paligid ay tila nilamon ng takot at nang matanaw nila ang baryo, ang liwanag ng apoy ang bumugad, kasabay ng alingaw-ngaw ng kasamaan. Amihan, Diyos ko, anong naganap dito? Kay lupit na may gawa nito. Narito na sila. Wala nang atrasan. Ngayon, ihanda mo ang iyong sarili, Rico. Sa gitna naman ng mga gumuguhong mga bahay, nakatayo ang kambal na sina Calista at Chris. Sa mga palad nila, kumikislap ang maitim na enerhiya at sa kanilang paligid, mga abo ng tahanan at mga naglalahong alaala. Sa wakas, bumalik ka rin. Nasaan ang lakas mo ngayon, amihan? Sa harap ng mga bangkay na iyong pinoprotektahan. O baka naman nasa katawan na ng kaibigan mong mamamatay ngayon. Hindi pa ako tapos sa inyo, Chris. Masyado niyong minamalit ang aking kakayahan. Sinalubong siya ni Chris. Bumangga ang mga sandata. Nagputukan ng hangin. Isang sipa ni Chris ang tumama sa dibdib ni Rico. Dahilan para siya'y tumilapon. Ngunit mabilis siyang bumangon at muling umatake. Kung kailangan kong mamatay para lang mapigilan kayo, handa akong gawin yon. Alang-alang sa mga inosenteng nadadamay sa inyong kasamaan. Gusto mo ng kamatayan? Eto! Sumiklab ang itim na apoy sa espada ni Chris. Ipinatama ito sa lupa at lumabas ang apoy na sumunod sa yapak ni Rico. Umatras ng bagya si Rico. Tumalon. Tumama ang baston sa likod ni Chris, pero sinalag ito. Habang lumulutang sa ere si Calista, hinarap niya si Amihan. Ngayon na, amihan! Harapin mo ko! Hindi lang bilang tagapagtanggol, kung hindi bilang taong papatayin ko! Hindi ako takot sa kamatayan, pero sisiguraduhin kong ikaw ang unang lalasap ng sakit sa aking gagawin sa'yo. Lumipad si Amihan. Ang anting-anting ay nagliliwanag ng bugaw. Sa bawat suntok niya, may alon ng enerhiya. Sumabay naman si Calista at ang dalawang pwersa ay nagsalpukan sa himpapawid, parang kidlat na nagbabanggaan sa ulap. Ang liwanag mong yan, amihan, hindi sapat para sirain ang dilim ko. Hindi lang liwanag ito. Ito ang lakas ng lahat ng sinira ninyo. Mula sa lupa ay nakita naman ni Rico ang pagtatagpong iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, dumiretso si Chris sa kanya at walang babalang sinaksak siya sa tagiliran. Amihan! Tumilapon si Rico sa lupa. Duguan, nanghihina. Lumingon si Amihan at doon, napuno ng puot ang kanyang puso. Nagliyab ang buong katawan niya sa bughaw na liwanag. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Chris. Susundan ng pag-atake. Pero mabilis siyang sinalubong ng sinag mula sa anting-anting. Wala ni isa sa inyo ang may karapatang pumatay sa kaibigan ko. Isang buhos ng enerhiya ang dumaluyong mula kay Amihan. Tinamaan si Calista at bumagsak sa salupa. Wasak ang balikat at duguan ng muka. Calista! Humanda ka, Amihan. Pagbabayaran mo ito. Nilapitan ni Chris ang kakambal. Kinuha ito at tumalon sa hangin. Sa ere sumigaw siya habang hawak ang dugo ang si Calista. Babalik kami, Amihan. Sa susunod, wala nang makapipigil sa amin. At sa isang siwang ng itim na alon, naglaho ang kambal. Nagmamadali namang nilapitan ni Amihan si Rico. Niyakap niya ito habang pinipigilan ng pag-agos ng dugo. Rico, tahan na. Ligtas ka na. Hindi mo ko iniwan. Salamat, Amihan. Hindi kita iiwan. Kaibigan kita at hindi kita pababayaan. Sa silong naman ng isang bahay na himalang nakaligtas sa sunog, nakahiga si Rico. Pulang telang nakapulupot sa kanyang sugat. Bagyang nanlalambot. Nakabantay naman si Amihan. Ang kanyang kamay ay nakayukom sa ibabaw ng anting-anting. Sa bawat saglit, nararamdaman niyang papalapit ang panganib. Hangin pa lang mabigat na. Rico, magpahinga ka lang. Ako ang bahala. Hindi pa sila tapos, Amihan. Alam kong babalik sila. Hindi sila titigil.
hanggat hindi nila nakukuha sa iyo ang kanilang nais. Bago pa man makasagot si Amihan, yumanig ang lupa. Mula sa alikabok sa labas ng bahay, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang mga dingding ay nabitak at ang mga bubong ay parang tinangay ng hangin. Dumating na nga ang kambal. Lumabas si Amihan, nakahandang harapin ang lahat. Sa gitna ng nagliliyab na mga abo at gumuguhong pader, lumitaw si Calista at Chris, buhay na anino ng kapahamakan. Walang hiya kayo! Wala kayong awa! Matanda man o bata, binibiktima ninyo! Kung hindi ka pakialamera, Amihan, walang inosenteng madadamay. Ibigay mo sa amin ang tangan mong anting-anting nang sa ganon matapos na ang gulong ito. Huwag kang maniwala sa kanila, Amihan. Nililin lang ka lamang nila upang mapasa kamay nila ang kapangyarihan na taglay mo. Lapastangan ka, Rico! Wala kang bilang dito sa mundo! Kaya't ang iyong opinyon ay hindi mahalaga. Ngayon tatapusin na kita! Sige, galawin ninyo ang aking kaibigan. Ihahatid ko kayo sa impyernong pinanggalingan ninyo. Sa isang iglap ay sumabog ang enerhiya. Sumugod si Chris, hawak ang kanyang mga itim na espada. Sumalubong naman si Amihan. Tinabig ang unang hampas at gumanti ng bugso ng ilaw. Umikot si Calista. Nagpalipad ng pulang kidlat na sumabog sa lupa. Nayanig ang paligid. Hindi mo kami matatalo, Amihan. Kambal kaming isinilang para sa kadiliman, para supilin ang mga kagaya mo. At ako'y sinilang para sirain ang kadilimang yan. Kailanman, hindi mananaigang masasamang katulad ninyo laban sa aming mga nasa panig ng kabutihan. Tumalon si Amihan. Pinagsalubong ang dalawang palad at mula roon ay sumiklab ang bughaw na liwanag. Isang aninag ng sigaw ng katarungan. Tinamaan si Calista sa dibdib at napatras. Duguan ang gilid. Amihan, lalaban ka pa rin kahit mag-isa? Hindi siya nag-iisa, Calista. Hindi kailanman. Tumindig si Rico. Kinuha ang baston kahit na nanghihina. Sinamahan si Amihan sa harapan ng kalaban. Hawak nila ang isa't isa sa laban. At muli, ang liwanag at dilim ay nagsalpukan. Sa huling bugso ng enerhiya, napuruan si Calista. Tumalsik ito sa isang nasirang dingding. Duguan at halos di makagalaw. Tinakbo siya ni Chris. Dinampot at muling umatras habang dumidilim ang paligid. Babalik kami, Amihan. Hindi pa ito ang wakas. Palagi na lang na yan ang inyong sinasabi. Palagi naman kayong natatalo. Tandaan ninyo, sa susunod na labanan, hinding-hindi na kayo makakaalis. Kahit kapwa nang hihina, tumayo sina Amihan at Rico. Magkatuwang, magkaisa, handa sa anumang kasunod na labanan. Lumipas sa mga araw matapos ang sagupaan. Sa unang pagkakataon, tumahimik ang paligid. Walang anino ng dilim, walang sigaw ng panganib. Si Calista ay malubhang nasugatan at ang kambal ay hindi na muling nagpakita. Ngunit sa puso ng bawat isa, alam nilang hindi patapos ang lahat. Hindi na sila nagpakita. Parang isang bagyong dumaan at naglahong bigla. Pero iniwan nila ang bakas. Tignan mo ang baryo. Para tayong muling magtatayo mula sa wala. Marami ang naapektuhan dahil sa kanila. Hanggang kailan tayo ganito? Walang kasiguraduhan kung tapos na nga ba ang laban. Napatingin sa mga kabaryong nagsisimula ng mag-ayos ng mga kubo. Nagtutulungan sila, Amihan. Kahit sugatan, kahit pagod, tuloy-tuloy lamang ang mga ito. Tama ka. Pero may kakaiba ngayong araw. May lakas na bumabalik sa mga mata nila. Hindi natin sila dapat biguin. Kahit tahimik sa ngayon, hindi tayo maaaring maging kampante. Lalo na't buhay pa ang ating mga kaaway. Dahil alam nilang hindi na sila nag-iisa. Alam nilang may dalagang antingera sa tabi nila. Alam nilang kahit ano pa ang mangyari, nariyan ka. Hindi naman pala pangit kung malalaman ng iba ang tungkol sa'yo. Tignan mo, nabuhayan sila ng loob. At may Rico rin na walang inuurungan kahit may sugat pa. Huwag mong ibigay lang sa akin ang papuri dahil kasama kitang lumaban. Palagi mong tatandaan,
Hindi ko magagawa to kung wala ka. Ngunit ikaw ang naging dahilan, Amihan, kaya ako naging matapang. Tama lang na sa'yo ibigay ang papuri dahil tunay kang bayani. Sa likod nila ay makikita ang mga kabataang muling naglalaro. Ang matatanday nagtutulungan sa pagbubuo ng mga nasirang bubong. Ang baryo ay tila unti-unting binubuhay ng pag-asa. Sa palagay mo, babalik pa ba sila? Sana magtagal pa ang katahimikan na ating tinatamasa. Babalik sila. Hindi sila susuko hanggang hindi nila nakukuha ang nais na inaasam nila. At tayo, Amihan, anong dapat nating gawin? Hindi rin tayo susuko. Bawat araw na nabubuhay tayo, panalo na yon laban sa kanila. Hindi ko hahayaan na may madamay pang inosenteng tao dahil lang sa kasakiman nila. Mula sa malayo, sumikat ang araw. Mapula, parang sugat ang langit. Ngunit sa ilalim ng sinag na iyon, isang bagong liwanag ang umuusbong. Hindi ito kasing tapang ng liwanag ng anting-anting. Mas tahimik at mas matatag. Isa itong uri ng liwanag na ipinapasa mula sa puso ng bawat isa. Liwanag ng paninindigan at pagbangon. Isang hapon noon, habang lumalamig ang hangin at ang araw ay unti-unting nilalamon ng dapit hapon, nakaupo sina Amihan at Rico sa ilalim ng punong mangga malapit sa gilid ng baryo. Sa paligid ay maririnig ang tunog ng martilyo, mga huni ng ibon at muling pamumuhay ng mga tao. Ngunit ang kanilang usapan ay hindi tungkol sa muling pagtayo o pagbangon, kundi sa kung ano ang kanilang gagawin upang matuldukan na ang kanilang kasamaan. Alam nating hindi habang panahon ay magtatago ang kambal. Amihan, sigurado babalik sila. Hindi ko na kayang hintayin lang ang pagbabalik nila. Hindi na ako papayag na lagi tayong nauunahan ng ating kalaban bago kumilos. Gusto mo ba silang unahan? Sa pagkakataon na ito, tayo ang unang atake. Yun ba ang nais mong ipahiwatig? Hindi lang unahan, kundi tapusin sila. Kailangang tapusin ang suliraning ito. Ako na ang huling antingera. Kung hahayaan ko pa silang mabuhay, uulit at uulit ang kasakiman nila. Mas maraming mapapahamak. At baka hindi lang baryo natin ang kanilang atakihin, kundi maging ang ibang karatig. May alam ka bang paraan? Ang anting-anting, may huling sigalbo. Kapangyarihang hindi ko pa kailanman ginamit. Isang pagbubukas ng 2 pintuan. Isang paraan para makapasok sa pinakapusod ng kadiliman. Sa pinanggalingan ng kambal. May lakas ang anting-anting na to na hindi lang pangkaraniwan. At kapag naandun ka na, kailangang tapusin ang ugat. Hindi lang sila, kundi ang mismong kakayahan ng kasamaan sa loob nila. may kapalit ba yan? Baka mapahama ka. Baka hindi na ako makabalik. Tumahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin sa dahon ang maririnig. Ilang sandaling nakatingin si Rico sa lupa bago siya tumayo. Kung iyan ang landas mo, landas ko na rin yan. Hindi kita iiwanan, Amihan. Kahit sa loob ng dilim, sabay natin silang harapin at tapusin. Wala itong atrasan, Rico. Kaya't desidido ka ba sa iyong pasya? Matagal na tayong lumagpas sa puntong yon. Mula sa kanilang kinatatayuan, lumipad ang isang ibon. Tumatakbo sa langit na tila may layunin. Sa kanilang likuran, ang baryo ay patuloy na bumabangon. Ngunit sa puso ng dalawa, alam nilang hindi lang ito laban para sa isa't isa, kundi para sa lahat. Nakaupo naman si Amihan sa gitna ng bilog na ginuhit, gamit ang durog na bulalakaw at abon ng palaspas. Nasa paligid niya si Rico. Hawak ang itak na may inskripsyon ng sinaunang pananggalang. Sa mga daliri ni Amihan ay dumadaloy ang liwanag ng anting-anting habang binibigkas niya ang sinaunang panalangin. Sa bisa ng liwanag, sa ugat ng lahing tagapagtanggol, buksan mo ang pinto at dalhin kami sa ugat ng dilim. Umugong ang hangin. Umikot ang alikabok. Nagitla ang lupa. Sa gitna ng bilog, isang puwang ang bumukas. Itim, parang walang hangganan. Hawak kamay sabay silang tumalon. Ang lugar ay parang loob ng bangungot
Madilim, may halimuyak ng asupre at sa bawat hakbang ay naroon ang mga alingaw-ngaw ng sigaw at luha. Ang lalakas naman ng loob niyo para pasukin ang aming teritoryo. At dahil dyan, dito na rin kayo mamamatay. Hindi kami pumunta rito para mamatay, kundi para tapusin na ang kasamaan ninyo. Para sa baryo namin, para sa mga inosente, lalaban kami hanggang dulo. Nagsimula ang banggaan ng liwanag at dilim. Pumulupot ang kadena ng enerhiya mula kay Kalista at sinubukang gapusin si Amihan. Sumugod naman si Rico ng sunod-sunod na palo. Ngunit bawat tama ay parang walang epekto sa kalaban. Dito sa aming mundo, wala kayong kapangyarihan. Dito, kayo ang mga bisita at kami ang batas. Kayang-kaya namin kayong gawing alipinin. Rico! Lumabas ka na! Hindi pa tayo handa! Hindi kita iiwan, Amihan. Ngunit isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pumutok. Tinamaan si Rico sa dibdib at tumilapon. Si Amihan naman ay gumulong sa lupa. Duguan ang labi. Nang bumangon sila, nagsimulang manginig ang paligid. Ang pinto ay nagsasara. Kaagad na hinila ni Amihan si Rico paalis sa lugar na iyon. Kailangan na nating makaalis. Pero hindi pa natin. Mamamatay tayo rito, Rico. May ibang paraan. Kailangan lang nating makabalik. Sa huling saglit bago tuluyang magsara ang pinto, tumalon si Amihan. Hawak-hawak si Rico. Sa pagbalik nila sa baryo, pareho silang bagsak sa lupa, duguan, nanghihina. Halos wala ng ulirat. Ang mga mata ni Amihan ay nanlalabo, habang ang anting-anting ay nanghihina rin ng liwanag. Pakaramdam nila ay naubos ang lahat ng kanilang lakas. Nabigo tayo. Pero salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Yun ang mahalaga. Hindi pa rin tayo pinabayaan. Babalik tayo sa tamang panahon. Pero hindi ngayon. Muntik na tayo doon. Kung sakaling namatay tayo, sino na ang siyang magtatanggol sa ating mga kabaryo? Masyado tayo naging mapusok. Tama ka. Maaaring sa ngayon nagwagi sila. Pero sa huling laban, titiyakin kong tayo ang mananaig. Sa baryo, muli silang inalagaan ng mga kabaryo. Ngunit ang sugat sa loob ay mas malalim kaysa sa balat. Alam nila bago pa matapos ang lahat, may mas madilim pang puwersang nakahanda sa kanila. Hanggang isang araw, isang pasya ang ginawa ni Amihan na mag-isa. Iyon ay ang sumugod sa kuta ng kambal na gabunan. Patawad, Rico. Hindi ko kayang makita kang muling mapahamak ng dahil sa akin. Sana mapatawad mo ako sa aking gagawin. Kailangan kong magsakripisyo, alang-alang sa lahat. Madilim pa nang umalis si Amihan. Pilit niyang pinigilan ang kirot sa kanyang katawan habang binabagtas ang maputik na daan pakyat sa gulod. Iniwan niya si Rico habang ito'y mahimbing na natutulog sa loob ng isang kubo. Sa dibdib ni Amihan ay nakasabit pa rin ang anting-anting. Nangingitim na ang liwanag nito ngunit buhay pa. Ang paligid ay unti-unting lumalalim ang dilim habang nilalakad ni Amihan ng landas papunta sa kuta ng kambal. Isang kakahuyan ng mga puno na tila may sariling buhay. Puno ng bulong, anino at malamig na hangin na parang may galit. Ngunit hindi siya umatras. Hindi na kita hahayaang manaig. Kalista at Chris, panahon na para wasakin ang kadiliman ninyo. Sa gitna ng kagubatan ay may naramdaman si Amihan. Isang presensya. Malamig, mabigat at bigla siyang napalingon. Isa kang hangal, Amihan. Dumating ka dito mag-isa. Para saan? Para mamatay? Para wakasan ka. Narito ako para tapusin ang kasamaan ninyo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Sa lugar na ito ako ang batas. Hinding-hindi ka mananaig laban sa akin. Mabilis na nagpamalas ng lakas si Chris. Sumabog ang anino sa paligid. Tumalsik ang mga haliging itim. Bumagsak ang mga sanga at bumulusok ang lupa.
Tumakbo naman si Amihan. Iniiwasan ang mga bumubulusok na enerhiya at sa bawat hakbang niya, ang kanyang sugatang katawan ay halos bumigay. Ngunit hindi siya huminto. Nasaan ang kasama mong duwag? Iniwang ka ba? O ikaw ang nagtaksil? Hindi ako kailanman tumalikod. Hindi tulad mo na nagpakain sa dilim. Ako ang tatapos sa kasamaan ninyo. Magsama kayo ng kambal mo sa impyerno! Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Liwanag at anino. Binalot ng kakaibang liwanag ang buong paligid. Bawat hampas ni Chris ay kasabay ng malalakas na alingaungaw. Parang sigaw ng mga kaluluwang nilamon ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, tuloy sa paglaban si Amihan. Malakas ka nga, pero hindi sapat ang tapang kung puso mo'y sugatan. Hindi ka pa rin mananaig sa akin. Ang sugat kong nagpapatibay sa akin. Dahil sa sugat na to, alam ko kung gaano kahalaga ang bawat buhay. At ang mga inosenteng nadadamay, sila ang aking inspirasyon. Sige, Amihan. Unahin mo ang kapakanan ng iba at dahil dyan mamamatay ka. Sumugod si Chris sa hawak ang espada ng anino. Ngunit sinalubong siya ni Amihan. Wala ng takot, walang pagdadalawang isip. Nagkabanggaan ang kanilang kapangyarihan sa isang malakas na pagsabog na nagpayanig sa paligid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Chris. Hindi! Paalam, Chris. Ito na ang katapusan ng iyong buhay. Mamatay ka na! Isang saksak ng liwanag. Dumiretso mula sa anting-anting. Tumagos sa katawan ni Chris. Nanlaki ang mga mata nito. Bumagsak siya sa lupa. Unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan sa abot-usok ng kadiliman. Sa unang pagkakataon, walang halakak, walang anino. Tanging si Amihan, lumuhod sa harap ng bangkay ni Chris. Umiiyak, hindi dahil sa awa, kundi sa tuwa dahil nagtagumpay siya. Isa ka rin lang tao na nagpadala sa dilim. Sa likod ng kanyang tinig, bumalot ang katahimikan ng gubat. Ngunit sa di kalayuan, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Tahimik pa rin ang paligid. Nakatayo si Amihan sa harap ng naglalagablab na abo ni Chris. Ang liwanag ng anting-anting sa kanyang dibdib ay kumikislap. Ngunit tila pagod. Sa kanyang mga mata, may halong awa at sakit. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal. Amihan! Walang hiya ka! Bigla naman nagliyab ang lupa sa kinatatayuan ni Amihan. Nayanig ang paligid. Sa gitna ng usok at apoy ay lumitaw si Kalista. Dugo ang mga mata. Ang katawan ay nababalutan ng itim na enerhiyang sumisigaw sa galit. Pinatay mo si Chris! Ang kakambal ko! Ang kalahati ko! Ginawa kong kailangan. Si Chris ay naging banta sa buhay ng mga inosente. Sa buhay ni Rico. Sa baryo namin. Hindi mo na iintindihan. Kaming dalawa, magkaisa sa puso't kaluluwa. Nang mamatay siya, kalahati ng buhay kong nawala. Itinaas ni Kalista ang dalawang kamay. Umalimpuyo ang lupa. Umangat ang mga ugat ng puno. Parang mga ahas na sumasayaw at ang langit ay nagdilim. Ngayon, isinusumpa kita, Amihan. Ibubuhos ko ang lahat ng puot, ng sakit, at ng kapangyarihang iniwan sa akin ni Chris. Kung kailangan kong lumaban para pigilan ka, Kalista, gagawin ko. Kahit pakapalit ang buhay ko, handa kong gawin yon. Sumugod si Kalista. Nakasuntok ang apoy ng anino. Bumangga ito sa panangga ni Amihan. Umalingaw-ngaw ang pagsabog at naglipara ng mga dahon. Nagputukan rin ang mga ugat at nagsimulang umulan ng apoy. Sa bawat palitan ng suntok at sabog ng enerhiya, parang dalawang mundo ang nagsasalpukan. Nasaan ang iyong lakas ngayon, Amihan? Sugatan ka pa rin. Hindi ka pa ganap na magaling. Hindi lang lakas ang kailangan sa laban na to kung hindi tapang. Isang sipa mula kay Kalista at tumilapon si Amihan. Napadapa siya.
Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang kalaban, bumangon si Amihan at binigkas ang lihim na orasyon ng anting-anting. Ilaw ng dugo't diwa, humati ka sa dilema. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan. Bumalot sa kanyang mga braso at kamay. Sumugod siyang muli. Sinalubong ang galit ni Kalista ng sinag ng kanyang kapangyarihan. Ilang minutong palitan ng kapangyarihan. Tumitili ang hangin at nabibiyak ang mga puno. Pareho silang halos wala ng lakas, pero ni isa sa kanila ay hindi umatras. Pagbabayaran mo ito ng buhay mo! Kung yun ang kabayaran, handa akong mamatay. Pero hindi ngayon! Isang huling pagsabog. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Pumalandit ang liwanag sa langit. Nang humupa ang alikabok, parehong nakaluhod ang dalawa. Si Amihan halos hindi na makabangon. Samantalang si Kalista naman, nanginginig sa puot at nakatitig sa kawalan. Ngunit hindi pa siya tapos. Tumayo si Kalista. Humawak sa kanyang dibdib kung saan naroon ang markang kambal nila ni Chris. Hindi pa tayo tapos, Amihan. Hindi! At sa isang kisap mata, naglaho siya sa dilim. Naiwan si Amihan. Basag ang hininga. Sugatan ngunit buhay. Ngunit alam niyang magbabalik si Kalista at sa susunod, mas mapanganib pa ito. Rico, kailangan pa kitang balikan. Naglakad siya paalis sa kuta. Nag-iiwan ng yapak sa abo ng digmaan. Bagsak si Amihan sa malamig na lupa ng kagubatan. Humihingal, sugatan at halos wala ng lakas. Pumipintig rin ang kanyang puso. Pinipilit na manatiling gising. Ngunit unti-unti ang liwanag ng kanyang paningin ay lumalabo. Naramdaman na lang niyang may humawak sa kanyang kamay, mainit at pamilyar. Amihan, Amihan gising. Narito na ako. Patawad kung huli ako. Hindi na narinig ni Amihan ang kasunod. Ang kanyang katawan ay tuluyang bumigay. At sa likod ng mga punong gubat, isang aninong nagmamasid ang biglang lumusob. Hindi kayo makakatakas! Wala nang panahon si Rico para umiwas. Mabilis na bumalot ang itim na enerhiya ni Kalista sa paligid. Isang hampas ng madilim na aura ang tumama kay Rico at itinilapon siya sa isang puno, kasabay ng malakas na tunog ng nabaling kahoy. Amihan? Ngumisi si Kalista habang nakatayo sa gitna ng gumuhong lupa. Dahan-dahan siyang lumapit sa walang malay na si Amihan at dugo ang si Rico. Tumigil siya sa harapan nila. Tinitigan ng mga ito na may halong puot at pagtatagumpay. Tignan mong sarili mo ngayon, Amihan. Ang sinasandalan mong lakas, nakahandusay. Ang pag-asa mo, tuguan. Isang kumpas ng kanyang kamay, nabalot ng usok ang paligid. Tuluyan na walan ng malay sa Rico. At si Amihan, dinala niya palayo. Tahimik, malamig, sa pusod ng kanyang itinatagong kuta. Pagmulat ni Amihan ng kanyang mga mata, mabigat ang pakiramdam niya. Maliwanag, puting bato ang silid. Nakakadena siya sa pader at sa tapat niya isang dugo ang Rico. Nakaluhod, mahina ang hininga. Rico! Rico! Anong ginagawa mo sa kanya, Kalista? Sa gilid ay lumitaw si Kalista. May bakas pa rin ang luwa sa kanyang pisngi. Ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nananatiling naglalagablab. Ginawa ko lang ang dapat. Sinubukan mong wasakin ang kalahati ko. Ngayon, babawasan ko ang mundo mo! Ang galit mo, hindi para kay Chris. Para lang yan sa sarili mong paghihiganti. Pagkamatay ng kakambal ko, walang natira sa akin kundi paghihiganti. Lumapit si Kalista kay Rico. Hawak ang isang matalim na punyal na gawa sa anino. At sa bawat patak ng dugo ng kaibigan mo, unti-unti kong babawiin ang kapangyarihang inagaw mo sa amin. Wag! Ako na lang! Ako ang gusto mo, Kalista! Ako ang pumatay kay Chris!
Alam ko, kaya hindi kita papatayin. Hindi pa. Magsisimula pa lang ang tunay mong bangungot. Tumalikod si Calista. Iniwang umiiyak at galit si Amihan habang ang anino sa paligid ay unti-unting lumalamon sa liwanag ng silid. Mabigat ang hangin sa paligid ng kuta. Umuugong ang katahimikan. Tila ba nagbabadya ng isang pagsabog. Ang anino ni Calista ay gumagapang sa mga pader. Tumudurog sa mga ilaw na pilit sumusubok tumanglaw sa dilim. Sa pinakailalim ng kuweba, nakakadena pa rin si Amihan. Nakapikit siya. Nangingilid ang luha, ngunit may ningas ang kanyang puso. Kaluluwa ng lupa, ng liwanag, ng gubat. Bigyan mo ako ng lakas. Hindi para sa sarili ko, para sa kanila, para sa kabutihan. Dahan-dahan nagsimulang kumislap ang anting-anting sa kanyang dibdib. Ang mga kadena ay naginit. Pumuntok sa liwanag. Naputol ang pagkakatali. Napatayo si Amihan, sugatan. Nanginginig ngunit buo ang loob. Sa kabilang silid, si Rico ay halos wala ng malay. Duguan at nakaluhod. Nakatingala siya kay Calista na may hawak na itim na espada. Habang ang mga anino sa paligid ay sumasayaw sa kanyang mga utos. Gusto mo bang mamatay sa katahimikan, Rico? O gusto mong isigaw ang pangalan ng babaeng hindi mo naman kayang iligtas? Huwag mong bastusin ang pangalan ng aming kaibigan. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang bigat ng kasalanan niya. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Chris. Siya ang ugat ng pagkawasak ng lahat. Biglang nagliwanag ang silid. Isang aninong may apoy ang lumusob. Si Amihan. Hawak ang anting-anting sa isang kamay at ang espiritu ng hangin sa kabila. Tumilapon ang mga aninong nakapaligid kay Calista. Calista! Tigilan mo na! Tama ng paghihiganti mo! Hindi nito mababalik si Chris! Huwag mong banggitin ang pangalan ng kambal ko! At doon nagsimula ang huling laban. Parang lindol ang bawat salpukan nila. Umikot ang mga anino. Sumambulat ang liwanag. Sumabog ang mga bato sa bawat sagupan. Sa bawat galaw ni Calista, may kasamang puot at sakit. At sa bawat suntok naman ni Amihan, may luhang pilit pinipigil. May lakas na hango sa pag-ibig at paninindigan. Ninakaw mo ang kapayapaan ko. Tinanggal mo sa akin ang kaisa-isang taong minahal ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit mabuhay. Nakalahati lang ng puso ang natitira. Alam kong sakit ng mawalan. Pero ang sakit na yan, hindi mo kailangang ilipat sa iba. Hindi mo kailangang sirain ang mundo dahil nasira ka. Tumalon si Calista, sabay bagsak ng espada ng anino. Tinapatan ito ni Amihan ng gintong liwanag ng kanyang anting-anting. Nagsalpukan ng dilim at liwanag. Umangat ang lupa at umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga espiritu. Amihan, tapusin mo na, kaya mo yan. Napatingin si Amihan kay Rico at sa isang iglap, tumakbo siya. Umiwas. Sabay bigkas ng huling kapangyarihan. Tumama sa dibdib ni Calista ang bugso ng liwanag. Tumili si Calista, nabitiwan ng espada at bumagsak sa lupa. Chris, patawarin mo ko. Hindi ko siya mapapatay. Calista, ito na ang wakas ng galit. Hindi na kailangang may mamatay pa. Sana sa kabilang buhay, kapiling ko siyang muli. Sa huling paghinga, naglaho ang katawan ni Calista sa ulap ng itim na abo at katahimikan ang sumunod. Lumapit naman si Amihan kay Rico. Pinilit niyang itayo ito. Inalo ang dugo ang katawan nito. Ngunit may mga ngiti sa mukha ni Rico kahit nanghihina. Alam kong kaya mo. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Hindi mo rin ako pinabayaan. Tapos na, Rico. Tapos na. Sa labas ng guho, unti-unting sumisikat ang araw. Sa wakas may liwanag na muling dumampi sa mundo. Sa paglabas mula sa guho ng kuta,
Nilandas ni na Amian at Rico ang daan pabalik sa baryo. Halos wala nang imik ang paligid. Tanging tunog ng mga hakbang at paghingal ang maririnig. Akala ko, hindi ko na ulit maririnig ang tahimik na gubat. Hindi ko rin inakalang maglalakad pa ako ng may liwanag sa likod. Ang lakas mo, Amian. Hindi lang sa laban, kundi sa pagpili. Pwede mo siyang patayin agad, pero pinili mong tapusin ng may habag. Hindi na natin mababago ang mga nawala, Rico. Pero may kapangyarihan tayong pumili kung paano natin sisimulan ulit. Hindi ka lang antingera, isa kang haligi ng pag-asa. Hindi ko kaya kung mag-isa lang ako. Yung lakas na ginamit ko, nanggaling din yun sa'yo. Saan mo gustong magsimula pagbalik natin? Sa pagkukumpuni, sa paghingi ng tawad, sa pagpapatayo ng mga nasirang tahanan. Paano kung bumalik din ang dilim? Pipikit ako sandali, hihinga ng malalim, tapos lalaban ulit. Kasama mo ako, Amian. Hindi ko hahayaang pang may mamatay para sa gulo ng nakaraan. Wala na si Kalista. Wala na ang gabunan. Panahon na ng paghilom. Panahon na ng panibagong simula. Tahimik na silang naglakad muli sa direksyon ng baryo. Hindi para tapusin ang laban, kundi para buuin ang mundong minsan ay winasak.